Kapag tayo dumarating sa salita ng Diyos with that kind of attitude na gusto nating turuan tayo ng Diyos, the more na tayo nagbabasa, nakikinig, the more na maraming itinuturo ang Diyos compared sa isang hindi gano'n ang desire. Ang pinagpapala ng Diyos ng higit pa ng kanyang salita ay yung may pagnanais na lumalim pa sa pangunawa, na turuan pa sila ng Diyos. And may God be pleased to open to us even the first part of this psalm. Since binasa natin ang verses 1 to 8 of Psalm 119, I've entitled this as the blessedness or the happiness of walking in God's Word. Ano ba yung kasiyahan o pagpapala na nararanasan ng isang tao na lumalakad sa salita ng Diyos o isinasapumuhay niya ang salita ng Diyos? Notice, it begins with a double blessing. Pagbungad na pagbungad pa lang ng bahaging ito, meron agad pagpapalang binabanggit. Notice verse number 1. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Lahat tayo, gusto natin, i-bless tayo ng Panginoon because He is the God who blesses His people. Problema, do we truly seek God and what He wants for us? Nakapaloob sa salita ng Diyos ang kanyang pagpapala at kanino niya ibinibigay ang kanyang blessing. Sabi diyan, blessed are the undefiled in the way. Yung undefiled, from the Hebrew tamim, means entire, blameless, perfect. Ooh, meron bang ganung tao? Well, let's look at it from the Bible's definition at kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. It means without blemish or spot. Sino yung tao na mapalad dahil wala siyang bahid dungis? Meron bang ganung tao? Of course, from experience at sa salita ng Diyos, malalaman natin, imposible, parang hindi ako yun ha. But again, let's compare it with Scripture. Sabi sa Job 1, dinescribe si Job, Job 1:1. Sabi kay Job, Job was a perfect and upright man. Ang Diyos mismo nagsasabi sa kanya nito one that feared God and eschewed evil. So, yung tinitingnang perfect is not someone who does not sin. Ang tinitingnan dito is someone na lumalayo sa kasalanan at gusto niyang manatili ang buhay niya nakalugod-lugod sa Panginoon. He hates sin but loves to walk before God. Ang isang taong pinabanal, alam natin there is such a thing as imputed righteousness. Yung katwiran ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang sacrifice on the cross ay pwede nating pagtiwalaan yung kanyang ginawa at ipagkakaloob niya sa atin yung kanyang katwiran. Ang kapalit yung ating kasalanan. Kaya nga napapatawad tayo, napapawalang sala tayo. Pero there's also such a thing as yung ating katwiran sa pamumuhay. Ibig sabihin, kapag ginawa tayong matuwid ng Panginoon, gugustuhin na natin na mamuhay ng ayon sa lakad na gusto ng Panginoon. Ayaw na nating bumalik sa dating buhay. Kaya nung binanggit yan, blessed are the undefiled in the way. Ang parallelism is on the second part. Sabi, who walk in the law of the Lord, in the way of God. Yun. Nangangulugan, ang isang taong nakaranas sa Diyos at sa pagkilos ng Panginoon, gusto na niya na ang kanyang buhay ay talagang para sa Diyos. Ayaw na niyang bumalik sa buhay ng kasalanan. Gusto niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Yun ba ang epekto ng salita ng Diyos sa atin? Ito daw yung mga lumalakad sa kautusan ng Panginoon who walk in the law of the Lord. Nangangahulugan for them, this is the usual thing. It is a habitual obedience to the Word of God. Bakit? Tinatawag ang salita ng Diyos as the law of the Lord because He is the sovereign God. Siya ang may karapatan sa buhay natin. Tingnan nyo nga ito, no? Bakit ang tao mapunta lang sa posisyon, gagamitin ang posisyon para siya ang masunod? Nagagalit pag hindi siya ang nasusunod. Pero, tanong, bakit pagdating sa Diyos
ayaw sumunod at magpasakop. Nakikita yung rebelliousness ng puso ng tao. Pero nung sinabi to, ang mga pinagpapala ng Diyos ay yung namumuhay na banal sa harapan niya. At ang gusto nila ay ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ito na ang kanilang nagiging way of life. Palagi nating naririnig yung kasabihan, the Bible is a rule of faith and practice. Tama? Ito daw ang pamantayan ng ating pananampalataya at mga ginagawa. Tama ba yon? It is true. Pero sa marami, it's just a statement. Even sa maraming churches, they believe the Bible is the rule of faith and practice, pero hindi na ito ang talagang nasusunod. It's only based on traditions. At ganyan din, ang nakakatakot sa buhay ng maraming tao, we have learned the Word, we are continually being taught in the Word, tinuturoan pa rin tayo, pero hindi na tayo nabubuhay ayon sa salita. Why? Magkaiba sa atin yun. Basta sa akin, iba yung Sunday teaching, I'll be there, pero wag mo nang pakialaman yung Monday to Saturday life ko. Impossible. Ang pagpapala ng Panginoon ay sa mga kumikilala sa Diyos at nagpapasakop sa Kanya at sa Kanya mga salita. What a great blessing to be taught of God. At alam natin, hindi po ito dumarating ng biglaan. It doesn't come overnight. Nasasabi to ni David sapagkat ito ay pagpapakita ng matagal ng pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Through the inspiration of the Holy Spirit, ginabayan siya para makita niya na ito pala ang pinakamainam na klase ng pamumuhay. Yung makilala ang Diyos at malaman ang Kanyang mga salita at ang buhay ko ay umaayon doon. It's not the other way around. Huwag kayong padaya. Bagamat may mga nagsasabing, mas masaya ako, hindi ako tali sa salita ng Diyos. Delikado ka dyan. Bakit? Wala kang salita ng Diyos, di mapapahama ka. Susundin mo lang ang gusto mo, madaling magkamali. See? Ang point is, bakit ba tayo mayroong pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos yung ikabubuti natin. And the effect then is that we begin to live holy and pure lives. Yung salitang saints. This is what we call as consecration. Ipinagkakatiwala, isinusuko natin ang lahat sa Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin para mangyarin. This is part of the maturing process. Question, brethren. Naniniwala pa ba tayo o naniwala ka na ba na talagang pinakamahalaga ang Diyos at ang Kanyang salita para sa buhay mo at sa buhay ko? Yung The Heavenly Man. I don't know if you've read that. Nung binasa ko yon, I was so amazed sa kapangyarihan ng Diyos. Parang the book of Acts ang description. Pwede pa pala sa panahon natin. Alam naman natin yun, kaya lang we don't expect too much. Pero sa buhay ni Brother Yun, pinakita ng Diyos, walang imposible sa Diyos. As long as you know this God and obey His word, kaya ng Diyos. Andun agad ang unang pagpapala. Do we still value the Word of God as the most important? Nagbibigay pa ba tayo ng panahon para magbasa, para mag-aral, para makinig, para malaman natin kung ang buhay ba natin ay naaayon sa salita ng Diyos? O ganun lang. I believe the Bible pero walang epekto sa buhay ko. Remember, ang pinagpapala ng Diyos ay yung mga nagpapasakop sa salita niya at binabago ng Diyos ang kanilang buhay. Tayo ba yun? Notice the second blessing. Blessed are they that keep His testimonies. Ang tawag sa Scripture, ito po ay pagpapatotoo ng Diyos. And notice, for God to even bless us once, salamat Panginoon. Pero for God to pronounce a second blessing is already, wow, napakabuti ng Diyos. At alam natin sa buhay natin, napakaraming pagpapala ng Panginoon. Pero tama, kaya binabanggit ito because totoo, ang pinakamahalagang mga pagpapala sa atin, hindi sa hindi mahalagang ibang pagpapala. When we acknowledge God sa mga physical things, salamat sa Diyos, sa Kanya galing lahat yan. Pero di ba, even in Ephesians chapter 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all
spiritual blessings in heavenly places. Huwag daw nating kalimutan at huwag nating baliwalayin ng mga spiritual na pagpapala ng Diyos. Kasama na ang kanyang salita. Notice, ang sabi dyan, it is the testimony of God about Himself and about what He wants. Paano natin makikilala ang Diyos at paano natin malalaman ang gusto niya apart from His Word? Kaya nga yun ang problema ng maraming tao. They have invented a God of their own imagination. Ang belief mo sa Diyos, personal yan. Do you know the God of the Bible? And one day, lahat ng hindi kumikilala sa Diyos will stand before Him. Notice, patotoo ito ng Diyos. Do we believe Him and His Word? Do we want to know Him? Sabi sa Psalm 19 verse 7, partner kasi ang Psalm 119 and Psalm 19 eh. Ang sabi nga parang summarized portion ng Psalm 119 ang Psalm 19. Pero sasabi sa Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Wala ka nang maidadagdag pa sa salita ng Diyos. Tanong, gusto ba natin itong malaman? It's His book, the Word of God. Hindi pa nga natin ganun kaalam, tinatamad na agad tayo. How does that speak about us and our generation? Pero ang sabi, ang pagpapala ng Panginoon ay sa mga nag-iingat ng kanyang patotoo. The word keep means to carefully and diligently observe in mind and heart. Hindi ito yung bagay na itatago ko siya para later on kung gagamitin. Hindi ganoon. Ang pagtatago sa salita ng Diyos, nangangahulugan, maingat ka na inobserbahan mo sa isip at puso ang salita ng Diyos para maisagawa mo. Hindi mo siya hayaang mawala lang sa'yo. And you know what? Those who keep God's Word are able to pass it on to others. Sila rin ang nagtuturo sa iba. Bakit? Kasi naging totoo sa kanila yung mahalagang salita ng Panginoon. Notice, nung sinabi niya, and that seek Him with the whole heart. Alam nyo, maganda kapag tayo may dalang Bible. Why? Sabi ko nga sa mga anak ko, kung wala kayong Bible na dala, what do you do in church? Pero pangalawang sabi ko rin sa kanila, kung may Bible nga kayong dala, you never open the Bible. I'm not saying na pag hindi nyo inopen, you're not listening. Pero mas madalas ay ma-distract ang isip natin. Hindi. Mapalad kayo kung di kayo marunong ma-distract. Di ba, minsan nga lang, isang gumanon, na iba na isip mo eh. Ang point is, ang pagpapala ay sa mga naghahanap sa Diyos ng buong puso. It is not even an issue of bakit ka nasa church kasi kailangan ako makita. Kagaya ba ng psalmist, hinahanap ko ang Diyos sa kanyang tabernacle? Why? To see His power and His glory. I remember Psalm 63 again. Why? Bakit siya gustong-gusto niya sa lugar ng panambahan? Kasi gusto kong maranasan ng Diyos. Gusto kong makita ang kanyang kapangyarihan. Gusto kong marinig ang kanyang salita. It is really meeting with God. When we lose sight of God, kahit yung pinaka-religious activity natin mawawala ng saysay. It becomes now a boring ritual. At yun ang problema ng karamihan. We have been satisfied with just doing what we need to do. Hindi na dahil sa Diyos. Pero ang mapala daw ang mga tao na nag-iingat ng kanyang mga salita sa isip at puso para gawin yon at umahanap sa Diyos ng buong puso. Napakasarap nun kapag nilagay muli sa atin ng Panginoon. Hindi sa kung ano pang mga motibo, pero dahil sa gusto nating makilala ang Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Tingnan niyo yung verse number 10 of that. With my whole heart have I sought Thee. Masasabi ba natin yan? Lord, alam ko, may panahon nanlalamig ako, nangihina, pero gustong-gusto ko kayong makatagpo. Gusto kong katagpuan niyo ako. Help me. Parang sabi nung tatay, nung lumapit sa Panginoong Jesucristo, nung tinanong siya, do you believe? Kaya kong pagalingin ang anak mo. Yes, Lord, I believe. Help my unbelief. Lord, in the midst of my own weaknesses, in the midst of so many distractions, I want you. I desire you. Yun ang desire ng isang totoong pinanganak na muli kumpara sa hindi. If you're playing church or
playing as a Christian, wala yung desire na yon. And if we observe our lives, mas marami bang panahon na wala ang Diyos at wala tayong panahon, wala tayong desire sa Diyos, sa puso at isip natin? Yun ang nilalagay ng Panginoon sa puso ng kanyang mga anak. Remember the promise, Deuteronomy 4:29, "But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find Him, if thou seek Him with all thy heart and with all thy soul." Ang mga nakakasumpong sa Diyos, hindi yung wala lang ang Diyos. Yung mga nagpapahalaga sa Panginoon. Hingi natin, ilagay ng Panginoon ulit ang desire. In Hebrews 11:6, "Without faith, it is impossible to please Him." To please God. Bakit? "For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him." Are we truly seeking Him diligently? Sana ibalik ng Panginoon yung ganong intense desire kung nawawala na. Notice the double blessing for those who are valuing God's Word and living according to the Word at gustong higit pa na makilala ang Diyos. They have the pronounced blessings of God. Naalala ko tuloy yung Revelation 1. Ang pagpapala din doon ay sa mga bumabasa, sa mga nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Napakasarap maranasan ang pagpapala ng Diyos simply because we desire Him more and His Word above all. And then, notice, ano daw ang katangian ng mga taong ito? First of all, notice the first two passages, the blessings those who value God's Word receive. Pangalawa, notice the characteristics of those who value God's Word. Sabi dyan sa verse number 3, "They also do no iniquity." Pag tinagalog natin yan, para bang, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Again, meron bang ganun? Is there such a thing as sinless perfection? Of course, wala. Again, based on the Bible, ang pinaka-authority lang talaga natin ay salita ng Diyos. Walang taong ganun. 1 John 1:8 says, pag sinasabi daw natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin sarili natin. And then, in 1 John 3:9, yung ipinangnak na muli ay hindi nagkakasala. Anong ibig sabihin? Many would agree na ang ibig sabihin nun, hindi mo sinasadya na magkasala. Hindi ka masaya. At hindi iyon ang habit mo. In fact, yung ipinanganak sa ating muling pagkatao, dahil galing nga sa Diyos, may iba nang pagnanais para sa Diyos. Ang sinasabing hindi nagkakasala ng sinasadya o hindi siya masaya doon. In fact, yun po ang katangian ng Kristiyano. Kahit nakagawa tayo ng kasalanan na whether alam natin o hindi, pero ang conviction ng Holy Spirit, siya ang mangungusap sa atin at ibabalik niya tayo para lumapit muli sa Panginoon. At ito ang kanilang gusto. Kung anong gusto ng Diyos, yun ang pinapursue. Kung anong ayaw ng Diyos, yun ang kanilang nilalayon. It becomes their constant concern to shun every known sin. And notice the purifying effect of the Word of God. Verse number 11 tells us, "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." Bakit mahalaga ang salita ng Diyos na maging bahagi ng buhay natin? Sapagkat ito ang magtuturo sa atin sa Diyos at sa kanyang mga pamantayan, at ito rin ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Kaya nga sabi ng isang preacher, either this book will keep you from sin, or sin will keep you from this book. Mahirap magbasa ng Bible o makinig kapag tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Pero pag na-enjoy natin ang presensya ng Diyos at ang kanyang mga salita, mahirap magpatuloy sa kasalanan. There's always the convicting work of God. Patuloy tinuturuan tayo ng Panginoon. At ang sabi niya dyan, they walk in His ways. Ang gusto niya, yung landas ng Diyos. Lord, ayoko yung sarili kong daan. Gusto ko yung daan ninyo. Do we always ask God even for the simplest of things? Ang prayer ba naging part ng ating dependence sa Panginoon? Lord, I don't know what will happen. Help me in this area. Yung mga maliliit na decisions, sa bawat ginagawa natin, pag suong sa trabaho, do you pray for that? O sa mga papasok sa eskwelahan, do you pray every time you will start your day?
Kahit ano pa yan, we should bathe it in prayer. Yun ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang gusto natin yung landas ng Diyos. Notice, both the positive and negative effects of the Word of God. Ang positive effect, makikilala natin ng Diyos at mararanasan natin ang pagkilos niya, ang pagtuturo niya, at ilalayo naman tayo sa mga ayaw niya. Gaano kahalaga yon? Wala nang masahalaga pa nun. Palaging kailangan natin ng paggabay ng Panginoon. Notice the 4th verse. Sabi, Thou hast commanded us to keep Thy precepts diligently. Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo upang aming sunding masikap. Again, mahal tayo ng Diyos. At ang kautusan ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Huwag nating isiping gusto ng Diyos ikakasama or parang KJ ang Panginoon. Hindi. Kaya niya tayo binigyan ng alituntunin sa salita niya para ang ating buhay ay mapabuti. Para tayo malapit sa Kanya. Ayaw ng Diyos yung ating kapahamakan. Now, again, since He has the right to govern us, we ought to obey Him. Nung binanggit yung salitang precepts, these are directions which relate to special conduct. May mga gustong specific na ipagawa ang Panginoon, so He gave us precepts, mga instructions na pwede nating sundin. Salamat sa salita ng Panginoon. Kaya pala, hindi lang sapat na nag-aaral tayo o nagbabasa, gagawin mo na rin lang, gawin mo na ng masikap. That's the word that was mentioned. Sabi dyan, Thou hast commanded us to keep Thy precepts diligently. The word diligently means superlatively, pinaka, to the utmost. Mabigat. Hindi mabigat dalhin at hindi mabigat sundin sa kapangyarihan ng Diyos, pero seryoso siya. Kaya ang paalala, huwag mong babaliwalain o tatratuhin lang na parang wala lang ang salita ng Diyos. Don't trifle with the Word of God. And that goes all the more, lalo ko ito nararamdaman sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag mong paglaruan. Huwag nating paglaruan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, we should hear from God. We should learn His Word. And we should live by His Word. Lahat tayo. We are subject to the Word of God. Wala sa ating mas mataas sa salita ng Diyos. And you know what? Dahil yun ang kanyang nais, yun mismo ang kanyang sinabi. Tingnan nyo, sabi sa verse number 5, Oh, that my ways were directed to keep Thy statutes. Ito daw ay kanyang panalangin. Sana gabayan siya ng Panginoon. Notice, nare-realize niya na may iniutos ng Panginoon, may mga sinabi ang Panginoon, at masarap gawin at tamang gawin, pero kailangan ko kayo, Panginoon. Gabayan niyo ako, Panginoon. Lahat ng aking landas, nawa patungo sa inyo para sundin ang inyong mga salita. So he was praying for God's help. Tulungan niyo ako, Panginoon. The word directed means to be firm, stable, established. Maging matatag. At yun ang prayer at desire ng isang totoong anak ng Diyos. Lord, huwag niyo pong hayaan ng aking pananampalataya ay madaling mawala o manghina. Huwag niyo pong hayaan na lumayo ako sa inyo. Lord, patatagin niyo po ako. Kung wala sa tulong niyo, Panginoon, matagal na siguro kong napahamak. Is that your prayer? That God would keep and sustain you. And you know what? Ang Diyos mismo nangako na siya ang mag-iingat sa atin. Salamat na lang, may ganong pangako ang Panginoon. Pag nakita daw natin sino ang Diyos at nakita natin ang ating kahinaan, ang panalangin magiging natural na bagay. We would always come before our Heavenly Father. Pero kapag hindi natin na-realize na kailangan natin siya, wala. Prayer becomes dull. And tandaan nyo, magka-partner palagi ang salita ng Diyos at ang pananalangin. What do you pray for? You pray for the things na nais ng Diyos. Di ba? Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu according to His Word. And then, sa pamamagitan nito, nasasabi natin sa Panginoon in prayer. Masarap na magkatandem ang salita ng Diyos at ang panalangin.
The word statute means ordinances or decrees. Ito daw yung mga kautusan ng Diyos, alam nating nananatili. Hindi kasi pabago-bago ang Diyos ng kaisipan, kagaya ng tao. Pag sinabi niya sa atin, we must determine, Lord, tulungan niyo po ako dito. Huwag nating subukang baguhin ang salita ng Diyos, lalo na kung alam na nating mali. Huwag nating ipilit. Kung alam naman nating tama, yun ang gawin natin. So, ibinigay ng Diyos sapagkat gusto niyang manatili sa atin para sundin. So, He has that dependence upon God. Anong kanyang pag-asa? Sabi sa verse number 6, "Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments." Hindi nga ako mapapahiya pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat ng mga utos. Ito daw, yung kanyang pagtitiwala na dahil sa Diyos siya umaasa, hindi siya mapapahiya pag humarap siya sa Panginoon. Yung ba pag-asa natin? Do we have that future hope in the Lord Jesus Christ? Kasi ang karamihan ng mga tao, parang andito na lang ang pag-asa. Diba? Pag nawala yung parang wala na. O kaya, kapag ka naman meron silang magandang bagay, parang ito na yung lahat. No. Ang pag-asa natin sa Diyos at sa marami pa niyang gagawin sa buhay natin. Ayaw nang mapahiya o ma-disappoint sa pagharap niya sa Panginoon. Ito rin yung sabi ni Paul, di ba? Remember? Nung sinasabi niya in the book of Philippians, hindi siya mapapahiya sa harapan ng Diyos. Why? Sapagkat for him to live is Christ and to die is gain. Kapag ang buhay natin ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga pamantayan sa atin, pwede tayong makatiyak ng pag-asa sa Kanya. Do you have that hope? O bahala na? Wag. God wants us not to be ashamed in front of Him. Ang maganda dyan, sabi niya, when I have respect unto all thy commandments, lahat, huwag tayo namimili. Minsan, may bahagi ng salita ng Diyos, ito favorite part ko, ito lang gagawin ko. Ito medyo masakit, mahirap, ayoko niyan. Lahat ng salita ng Diyos, inspired yan. All scripture is given by inspiration of God. Nangangahulugan, we should treat lahat ng salita ng Diyos, galing sa Kanya yan. And then, He mentions the word respect. When I have respect unto all thy commandments. The word respect means to look, to pay attention, to regard carefully. Para bang tumitingin ka sa salamin. Inuusisa, no? Masusing tumitingin. Pero now, in respect to the Word of God, that's found in James 1:23, wag lang daw tayong titingin sa salamin, tapos aalis ka na may dumi pa rin. Same thing. Pag tayo tinuruan at kinatagpo tayo ng Panginoon, wag tayong aalis na wala lang. Let God deal with us, even at this particular time. Kung nararamdaman natin kulang ang ating pagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang salita, what do you do? E di lumapit tayo sa Panginoon to ask for forgiveness and to ask for His grace. Huwag tayong lumayo na wala lang. See? Masusing pagtingin. In fact, someone said, itong respect para daw isang scholar na meron siyang kinokopyang napakahalagang dokumento at gusto niya exact lahat. Yung mga scribes na nag-transfer ng copies of the Bible, ganun sila. Ayaw nilang magkamali. Bawat letra, bawat salita dapat tama. Dahil salita yan ng Diyos. And so that's the image, that's the picture. Yung pagrespeto sa salita ng Diyos, ibig sabihin, napakahalaga niyan. At yan ang gusto kong maging standard sa buhay ko. Ayokong umalis na walang pagbabago, na walang naganap. See? Yun ang nagiging pattern natin. Salamat sa Panginoon sapagkat yun pa rin ang tinuturo niya even unto now. What is the great aim of your life, my friend? Kung ikaw tatanungin, ano ang pinaka minimithi mo sa buhay? Hindi masama yung maraming bagay na kailangan natin for our families, para sa ating sarili, mga kailangan natin yun to survive. Pero what is the one great aim of your life? Ito ba ay ang Diyos at ang malugod ang Diyos? You know what? May kasabihan nga in English that our long-term goals
would actually dictate our short-term goals. Di ba? Kung ano yung ina-aim mo ng malayo, yun din, magdedetermine na papaano mo gagawin yun para maabot mo yun. Sabi ni Paul, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. No wonder! Pag binabasa natin ang buhay ni Apostle Paul, bakit naibuhos niya ang lahat? Bakit ba kahit yung sarili niya, handa niyang ibigay para sa Panginoon at sa pangangaral ng salita ng Diyos? Bakit lahat ng bagay naging sukal lamang? Why? Because he had that great aim and purpose to glorify and magnify the Lord Jesus Christ. At walang pwedeng pumigil sa Kanya. Kung tayo passionate sa maraming bagay, is that one great passion of our lives? To bring glory to God? Kasi kung iyon, di sigurado kasama dyan yung panahon sa Kanya at sa Kanya mga salita at sa pagsunod. Is that true, my friends? Alam niyo, 2 things ang pinaisip sa akin ng Diyos. Dapat hindi na ako ng kagaya ng dati. The Lord began to teach me, first, Lord, kayo may bigay ng panibagong taon. Kayo ang dapat matanyag. How do you want me to celebrate this birthday? Have you asked that, my friends? Di ba kadalasan tingin natin pag tayo nag-celebrate, it's about anong gusto natin. Ano ba yung gusto ng Diyos? Is that the way He even wants us to use the resources na pinagkaloob niya sa atin? And then secondly, paano na itong buhay ko? Lord, nadagdagan na naman ang taon, pero how am I using my life? Hindi ba kailangan lumalalim yung pag-iisip natin patungkol sa Diyos at sa nais niya para sa atin because we don't have all of the time here. I believe that is the effect of the Word of God daily in our lives. Kapag sinasaturate natin yung isip at puso natin patungkol sa salita ng Diyos at sa nais niya, iniiba niya. Hindi ka na kontento doon sa dati, ganun yung ginawa namin, ganito pa rin, o mas dapat No. You begin to ask, Lord, ano po ba ang nakalulugod sa inyo this time? I mean, ginawa kasing personal ng Panginoon, kaya I'm sharing it to you. Sana maging aim and passion ng bawat isa sa atin. Lord, gaano man kahaba o gaano man kaikli ang buhay ko, sana malugod kayo. Sana magamit ko, not just as a general prayer, pero specific. Yun daw ang dahilan kaya si Jonathan Edwards, one of the Puritans, marami siyang resolution para sa Diyos, marami doon natupad. Yung ultimong ayaw niyang sayangin yung bawat oras ng buhay niya. Paano niya gagamitin yan? Kahit yung kanyang mga kinakain, iniingatan niya para mas gumana yung kanyang isip habang nag-aaral siya ng salita ng Diyos. He was so dedicated sa Diyos at sa salita niya. Hindi na yung sarili ko ang masusunod, Panginoon, kayo na. Have we come to that point sa buhay natin? Ang tunang pagpapala ng Diyos sa mga taong tinitake ang Diyos seriously. Kaya nga sabi niya in verse number 7, I will praise Thee with uprightness of heart when I shall have learned Thy righteous judgments. Ito daw, yung malaking kaligayahan ng isang tao na natututong palagi sa salita ng Diyos. Lahat ng pwedeng pagkakataon gagamitin niya para ang Diyos maparangalan. Lahat ng okasyon. At ito, isang pagkakataon para lalo siyang magpasalamat sa Diyos. The more na tinuturuan siya ng Diyos, the more na nagpapasalamat siya. In fact, ang Hebrew term nga daw nun, doon sa ginamit, in my learning. Yun ang sabi, when I have learned Thy righteous judgment, sabi niya, in my learning, habang tinuturuan niya ako at ginagawa ko ito, lalo ko kayong papupurian. See? Hindi siya maubusan ng dahilan para magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yung sinabing with uprightness of heart, it means with a sincere heart, with a single eye for God's glory. Ang kanyang minimiti, lahat ito for you and you alone, for your glory alone, Lord. Kaya nawawala yung sarili. It's about Him. It's not about us. Nung binanggit na righteous judgments,
Sa Hebrew, ang term is judgments of thy righteousness. Dahil ang Diyos ay matuwid at banal, ibinigay niya ang kanyang mga salita para sa atin. So, bawat salita ng Diyos matuwid. Salamat sa Panginoon. And then as we go to the last verse, I will keep thy statutes. O forsake me not utterly. Nakita niyo ba ang kanyang determination, yung kanyang resolution? I will keep thy statutes. Lord, ito gusto kong gawin. Di ba marami kayong mga pangarap? Ano bang gusto nating gawin? Tama pala na i-resolve natin sa isip at puso natin ang mga bagay ng Diyos. Dahil kapag hindi tayo naging strong sa resolution, anong gusto natin gawin? Tama pala yun. And so, he resolves to keep God's statutes. Tanong, sa akin unang tinanong to ng Diyos sa ating lahat, ano yung bagay na determinado kang gawin? What are you truly determined to do? I will. Kayo na ang magdugtong. Do you desire to know God more? Do you desire to spend more time with God? Do you desire to be used more of God? Yun ang kanyang desire. I will keep your statutes, your word. Do you actually desire that? Ilagay ng Panginoon nawa sa atin ito. May kasabihan nga, di ba? In English, if you aim at nothing, you're sure to hit it. Wala kang tina-target. Dito sigurado, tatamaan mo nga yan. Wala nga eh. Pag wala tayong tina-target para sa Diyos, di wala rin mangyayari sa Christian life natin. We don't desire to hear from God every day, di wala nga. Lumipas yung isang buwan, walang nangyari. Kaya no wonder, ang lamig-lamig ng puso natin sa Diyos. If we don't desire not just to attend, but really to meet God. And then, if we don't desire to use every fiber of our being for God, it won't happen. Do you have that desire? Baka marami sa atin na wala na yun kung nagkaroon man. Pero again, the balance, notice. Habang sinasabi niya, I will keep thy statutes, ang kanya naman panalangin, oh, forsake me not utterly. Huwag niyo po akong pabayaan, Lord. As much as I want this, hindi ko po ito kaya. I need you. Anong nilalagay ng Panginoon sa puso at isip natin that would be very, very strong for Him? Hindi lang yung mga natural desires for the world, at gaya ng gusto ng maraming tao, hindi lang yun. What are we truly determined for God to do? No matter what it takes, help me, Lord. Yun ba prayer natin? Oh, my friends, sana nakikita nyo how great a blessing it is kapag patuloy tayong tinuturuan at challenge ng Panginoon. We need that. Ako alam ko personally, kailangan ko yun. Nabanggit ko sa inyo kanina, just to be able to compare, paano kung ang psalm na ito sa ating translation ay nagsisimula sa letter A? Let me read to you. The Psalms chronologically arranged by four friends. 1867 pa to. Pero sana makuha nyo yung sense bakit mahalaga sa kanila to. A blessing is on them that are undefiled in the way and walk in the law of Jehovah. A blessing is on them that keep His testimonies and seek Him with their whole heart. Also on them that do no wickedness but walk in His ways. A law hast Thou given unto us that we should diligently keep Thy commandments. Ah, Lord, that my ways were made so direct that I might keep Thy statutes. And then shall I not be confounded while I have respect unto all Thy commandments. As for me, I will thank Thee with unfeigned heart when I shall have learned Thy righteous judgments. An eye will I have unto Thy ceremonies, O forsake me not utterly. Ang ganda, no? It begins all with an A. Sa kanila, it was a great help. Pero even sa ating panahon, sana maging desire yan ng puso natin. Di ba sabi sa Psalm 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Of course. Kung ang delight natin ng Panginoon at ang gusto niya, hindi i-withhold ng Diyos sa kanila, sa atin, ang anumang mabuting bagay. It is also His desire.
Let me close with John 14. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi. John 14. Sabi po sa 23 and 24, He says, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. What a promise. May pangako ang Panginoon na iba pa sa nararanasan natin at the initial stage of salvation. Iba pa. Ito naman yung pangako niya sa nag-iingat at gumaganap ng kanyang salita ang kanyang malapit na presensya at ng Ama. Imagine that! What else can you ask if God is so close to His people? In the Bible, nagpapakilala sa atin ang ating Panginoon at tagapagligtas. He is the living Word. The Bible is His written Word. And the Word was made flesh and dwelt among us. See? Sana bigyan din ng buhay ng Panginoon ng kanyang mga salita sa atin. So, kapag tinatrato daw natin ang kanyang mga salita ng may mataas na paghanga o respeto, sa Diyos natin ginagawa yan. How do we treat God? And how do we treat His Word? Nakalimutan na ba natin ang kanyang ginawa? Remember, the Bible reminds us of our Savior and His sacrifice. Sana as we celebrate the Lord's Supper, paalalahanan tayo muli ng Panginoon. May God be pleased to bless His Word.